Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, kabayan. Gemini, Libra, Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong kapalaran. Ano papakita sa atin, no? Maraming salamat sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga papasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Paalala ko lang po pala sa mga gusto po ng personal reading, hanggat maaari po, i-add nyo ako sa Facebook kasi nai-spam po kasi yung ang dami pong na-spam na hindi ko siya pwede. Kapag na-spam kasi, hindi ko siya ina-accept kasi delikado po yun para sa akin. And then, after na lang ng session natin, pwede niya akong i-unfriend uli, no? Para lang makapasok yung message nyo sa akin, no? Para sa personal reading. Tingnan natin, Gemini, Libra, Aquarius, anong ipapakita sa atin, sa'yo? No? Gemini, Libra, Aquarius. Oh, okay. Okay, may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na parang ayaw mo nang ipaglaban at ayaw mo na nasukong-suko ka na, kumbaga, no? Yan. Parang may mga sitwasyon na gano'n na gusto mo nang lumaya, gusto ko ng freedom. Yan. Nagkakaroon kasi ng limiting beliefs, kumbaga. No, na you want to, gusto mo na ng independence, na nandun na yung dumadating ka na sa part ng buhay mo na nag-i-illusion ka, nagde-daydream ka, ang dami mo nang gustong gawin, no? Sa nakita ko dito. And then, nakita ko may mga sitwasyon ka rin na parang nagtsatsaga ka at pinagtsatsagaan mo na lang. No, yun ang nakikita ko sa iba. Ano man yun, huwag kang susuko, no, sa hamon ng buhay, no. Kailangan mong maging survivor, no, kasi you are survivor. Huwag kang mapanghihinaan ng loob kung ano may mga mangyayari sa buhay mo. Kailangan ng tiyaga, lakas ng loob, tibay ng loob, no, sa nakita ko dito. Eh yun nga, tulad ng sinasabi ko, with the 9 of Wands and the 9 of Wands in reverse talaga, andito talaga sa sitwasyon na ipaglaban mo at huwag kang susuko sa hamon ng buhay, no, sa nakita ko. Andito kasi talagang nagkaroon talaga ng unexpected situation sa buhay mo, no, na nagkaroon ng mga revelation, gano'n. Siguro may mga nalaman ka siguro sa sitwasyon mo na parang gusto mo nang sukuan, pero kailangan pagtiyagaan, kailangan pagtiisan, no, sa nakita ko ito. Na parang naghihintay ka, na nakikita ko. Parang handun ka sa sitwasyon mo na you keep your feelings. Kumbaga, umaasa ka pa rin sa mga sitwasyon na magaganap o mangyayari sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo. Na darating nga tayo magbabago din yung sitwasyon ko. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo ngayon na sobra kang nai-stress. No? May mga inaalala ka, may mga worried. Kumbaga, parang na-feel mo parang talunan ka. Alam mo, you want to release yung sitwasyon na to na parang toxic. No? Gusto mo na talagang makaramdam ng freedom. Kumbaga, gusto mo na mag-start inanyo. Ang dami mo ng wish come true. Kumbaga, gusto mo na ng revert. Gusto mo nang matapos yung dapat matapos. Yun ang nakikita ko sa'yo. And then nakikita ko nga, may mga situation din ako nakikita na from the past na medyo parang nahahata ka ata noon o may mga ginagawa ka na sitwasyon na hindi pa talaga siya totally natatapos sa ngayon. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng insomnia, daydreaming, or nightmare sa iba. Nakaka-migraine na yun sa inyo sa iba, no? Sa nakita ko dito. Talagang gusto mo nang may ma-achieve in life Gusto mo nang ma-fulfill yung sitwasyon na yun. Pero nag-aalala ka kasi parang andun yung lungkot, oo, you want to focus to yourself, pero I don't know why, pero parang ang daming situation na responsibilities ka na inaaklang in your life, o kaya ang daming stress no? Ang daming stress na natatakot ka sa mga sitwasyon na magaganap. Ang dami rin choices in life, no, na hindi mo ma-start. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, oo, you want to release yourself dun sa sitwasyon na yun, pero nakikita ko sa'yo, hindi pa siya totally nagfulfill or hindi pa siya na-achieve. Basta wag mo ka lang susuko, no? Isang-isa na lang. Malalakpasan mo din yan. Lakasan lang loob.
No, kumbaga sinasabi naman dito na lahat daw ng i-desire at i-manifest mo, ibibigay naman daw sa iyo. No? Basta ano lang, i-renew mo lang yung paniniwala mo, always think positive, yan. Tsaka have faith, no? Kasi nakita ko dito, there's an opportunity na dumating sa buhay mo, pero parang hindi pa rin siya totally nagkakaroon ng achievement, no? Sa nakita ko dito. Siguro na dito ka sa part ng buhay mo na pero marang nalilito ka ata or may pagkalito. Ay, naku po, ano ba naman yan ate? Oh, sorry na. No, may pagkalito sa nakita ko ito. May mga dreams ka talaga na gusto mong i-chase in your life pero parang I feel dito na parang nade-depress ka ata. No? Hindi ko alam, siguro because of hindi mo pa siya totally ma-fulfill. O hindi mo talaga alam kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, o kaya iba dito nagkakaroon talaga kayo ng disappointment dito sa sitwasyon na to when it comes to yourself. Maaari nadi-disappoint ka kasi ang dami mong gustong gawin, nalilito ka, bakit ako nalilito, o kaya may hinihintay ka. Halimbawa, may hinihintay ka na situation, pero nandun kasi sitwasyon na parang kailangan mong lumagay na balansehin yung sitwasyon. Kumbaga, hindi magtuloy-tuloy yung dreams mo, hindi magtuloy-tuloy yung new beginning in your life. Kasi, may mga dapat pa na ginagawa na dapat pang unahin. Halimbawa, may mga ginagawa pang multitasking, may ginagawa pa na kailangan may mga gawin pang multi-priorities bago umpisahan yung gusto mong gawin in life. Yung nakikita ko. Kumbaga nakita ko rin dito na nagkaroon ng biglaang pangyayari in your life na bigla na lang naguluhan ka. Yun ang nakita ko. Sa iba ha, sa iba. Siguro you need to control yourself, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan balansehin mo at makontrol mo yung sarili mo. Kasi minsan may mga sitwasyon ako nakikita sa iyo na parang nagba-back and forth yung nararamdaman mo, no? Sa nakikita ko dito. Para may mga sitwasyon ako na nakita na iniisip mo siya every night. Hindi ko alam kung gusto mo magretiro o nag-retire ka. May mga sitwasyon na kailangan resolbahan, na pinag-iisipan mo paanong gawin, anong dapat gawin. May mga sitwasyon ako na nakita na parang iniintindi mo na lang. Alam mo yun, yung parang nagiging understanding ka, no? Kahit na magulo. Diba sino nagkakaroon ng problema sa financial? No? Hindi ba sumasakit yung ulo nyo, yung paa nyo? Di ba wala ba kayong illness? Mag-ingat kayo, no? Kung may sakit kayo, mag-ingat kayo. No? Parang ang feeling ko, nakikita ko sa inyo dito, parang lumalaban kayo sa isang sitwasyon na nag-iisa kayo. May ganun ako nakikita. Parang you feel rejected or nagkaroon ng rejection dito sa sitwasyon. Parang may mga sitwasyon ako nakikita na parang hindi mo siya ma-accept. Yun ang nakikita ko. Nagkakaroon ng jungling. Nagkakaroon ng hardship in life. Okay. Ay, God. Okay. My goodness. Ano ba to? May mga sitwasyon ako na nakita talaga sa iyo na handod ka sa sitwasyon na hindi ka nagiging masaya. Nagkakaroon ng zoro, kumbaga lungkot. Nagkakaroon ka ng self-doubt in life, in the creation. Na parang exciting ka pero parang hindi naging masaya. Ganyan. May mga sitwasyon ako nakita nagkakaroon ng false impression, lack of clarity in life. Sa nakita ko dito. Yan. Nakikita ko rin dito na may mga sitwasyon ako na nakita na parang nagkaroon ng bad decisions in life, no? Parang may managawa atang naging mali, naging mali. Kumbaga nahandun yung na-overwhelm ka kasi sa mga choices. Kumbaga ang dami mong choices eh. Pero yung na-choice mo, nagkamali ka. Kaya ngayon, ang nagiging resulta ngayon is lungkot. Walang sigla, walang saya. No? Walang development. Ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, siguro nga may maling nangyari o maling pagpili. Ako nakita sa'yo. Sa nakikita ko dito, siguro kailangan mo rin siguro na mag-focus sa sarili mo. Kailangan mo mag-recharge, kailangan mo na mental peace, ano, sa nakita ko to. May nakita ko may nagiging emotions yung iba, no? Nagiging malungkot.
Parang kulang kayo sa tulog. Nakita ko rin dito na mukhang may makikita-kita na may getting together ako nakikita dito. No, siguro may kasiyahan na magaganap. Maybe a family, close relationship, may having fun, may enjoyment ako nakikita. And then, kumbaga, handun yung parang exciting ang lahat. Hindi ko alam kung may reunion, basta getting together siya. Maybe surprise parties, event, wedding, na pupuntahan. There's a community or teamwork sa iba. No, nakita ko dito. Parang may mga sitwasyon ako nakikita ko na susubukan mo. Maybe there's an activity ako nakikita sa inyo, no? Maaring may susubukan ka na ibang sitwasyon. Maaring trabaho, maaring travel, maaring getting together. May coming home din ako nakikita sa iba, no? May mga susubukan kayong situation na ka-excite, kumbaga. Enjoyment, yan. Happiness, yan. Siguro time na rin minsan mag-relax ka, no? Yung iba nga dito talaga, nandito kayo sa sitwasyon, baka may travel nga kayo, no? Nakikita ko rin dito sa inyo, sa iba, na oo nga, may mga sitwasyon ako na nakita na medyo pinag-aaralan nyo ata, no? May mga pinag-aaralan kayong situation, pero may mga inuuna pa muna for a change bago magkaroon ng changing, bago magkaroon ng fulfill. May sabihin nyo iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng spiritual journey, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na dumating sa inyo na kailangan nyo daw pag-aralan, na kailangan nyo daw i-push. Baka sa iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening. Kailangan nyo atang i-push to, no? Nagiging very intuitive itong situation nyo. Nagiging malakas yung instinct nyo, yung intuition nyo, yung pakiramdam nyo, no, sa nakikita ko. Siguro mas more pag-aralan nyo, no, nakita ko dito. Kaso nakikita ko sa inyo parang hindi ko alam, parang ini-evaluate nyo pa siya. Kaya ko ba? Hindi ko ba kaya? Parang something ganun. May mga sitwasyon ako na ganun, na ini-evaluate mo. Na parang back and forth yung nararamdaman mo. Hindi mo alam kung itutuloy mo o hindi. Maaring ganun, jungling ka, kumbaga. O kaya, may mga dapat ka pang, kumbaga nagkakaroon ng choices in life. Siguro may mga dapat ka pang gawin before mo i-grab yung opportunity na yun. Yun na nakikita ko sa iba. No? Baka may inuuna o may dapat pang unahin before pa i-grab yung opportunity para sa pagbabago in life. May mga paghihintay rin siguro sa iba na sa nakita ko dito. May makikita-kita ng mga pamilya, no? Sa nakita ko dito. Yun. Tingnan nga natin bakit po ano. May nag-aaral ba sa inyo? Okay, ibig sabihin talaga, may offering. May offering talaga ako na nakikita sa inyo na darating or maaring dumarating na yun sa buhay nyo, no? May offering siya na for a change ako nakikita, pero nakita ko parang nag-jungling ka pa. This is for a change para sa'yo. Siguro mas more mahalin mo yung sarili mo, mas more mag-focus ka sa sarili mo. Kung ano man opportunity itong nakikita ko, magiging maganda siya. Kasi di sa Ace of Cups ibig sabihin, magiging maganda yung pagbabago. Kung i-grab mo siya, itong opportunity na offering sa'yo. No? Huwag ka lang malito. O baka naman after na, iba dito kasi siguro may process, no? Siguro after process nito, nakita ko magiging successful ito. Nagkakaroon ng magandang overflow of emotion, kasiyahan, yan, gratification, abundance, as in this na achievement, no? Kung ano man ito na i-grab mo, yes, magiging maganda ang resulta, no? After siguro iba dito, may mga dapat pang unahin, ganyan. After na mauna mo yun at i-grab mo na yun, situation na yun, magiging maganda ang lahat. Yes. Arigatou namaste, God bless.